Maraming salamat, Vel Custodio. Hindi lang dagdag sa supply ng palay ang magiging pakinabang sa ikinakasang double dry o 2 beses na pagtatanim ng palay sa tag-init. Makatutulong din ito para madagdagan ng supply ng kuryente. Si Kit De La Cruz, pilote ng Radyo Pilipinas, para sa Balitang Pambansa. Paglilipat ng cropping calendar o pagtatanim sa tag-init. Ito ang isa sa mga nakikitang solusyon ng National Irrigation Administration o NIA para mapataas ang produksyon ng bigas sa bansa ngayong taon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni NIA Administrator Eddie Guillen na nakahikayat sila ng mga magsasaka ng palay na tumulong sa kanila para maisakatuparan ang naturang programa. Alam namin sa NIA na ang isang magic solution dito ay yung pag-increase ng ating cropping intensity. Ito po yung paglipat natin ng cropping calendar dito po sa dry season. So, nakakonvince po tayo ng mga farmers natin ng around 350,000 hectares. Pagmamalaki ng NIA, aabot sa 1.5 hanggang 2 milyong metriko tonelada ang madadagdag sa supply ng palay dahil sa double dry. At dahil tag-init magtatanim ang mga magsasaka, tiniyak ni Guillen na patuloy na tutulong ang NIA sa pamamagitan ng irigasyon. Hindi lang anya kasi madadagdagan ang produksyon ng bigas sa bansa, kundi maging supply ng kuryente. Mag-double dry tayo ng para sa summer crop, o ito yung para sa April, May, June, July na crop. Ibig sabihin po niyan, tuloy ang release ng tubig ng NIA sa malalaking dams natin. Makakatulong po yon sa dagdag po na supply natin ng kuryente. Samantala, tiniyak ng NIA na magtutuloy-tuloy at mas palalawakin pa nila ang contract farming program para mas maraming Pilipino ang makinabang sa murang bigas ng pamahalaan. Mula sa Radyo Pilipinas News, Kay De La Cruz Pilotin para sa Balitang Pambansa.